sina Atong Angat sa country. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. How soon daw po ma-file ng formal case si Atong at si Gretchen Barreto, given na napangalanan na po sila as mas? Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. So sir, nag-case build up na tayo? Oh yes, we've been doing this. Talaga, mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan ng Republika. Sabi mo kwento mo yan na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kasong ito. Sir, possible na maging state witness? Of course, it's always possible. Yung mga necessary, yung mga ganyang testimony na kailangan, usually yun na dinidischarge as state witnesses. Sir, itong si Gretchen Barreto and Atong, sila rin yung pinangalanan sa inyo nung... Well, there are stories about that we are validating right now. Meron pa kaming mga binavalidate na information. Meron din siya sa pinangalanan daw na allegedly vice mayor? Actually, there are 20 people in the alpha list. Ang tinatawag na alpha list, yun yung alpha group ng Isabong. The alpha group is the main group that run the show at Isabong. Ibig sabihin po nito na parang kasama sa investigasyon ng DOJ. Increases your luck of it? Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. So, ano naman po reaction po nung pinagay? Kanina sinasabi ng kampo ni Atong na itong si alias Toto po ay walang kredibilidad. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. Si Arjab yan Kaya nga, I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabahong ito, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Karga na karga yan. Kakargahan kayo. Kaya mayat mayaho ngayon, etong si alias Rene tuloy. Sanay tayo sa alias na yan. Itong si alias Totoy, mayat maya nasa media siya. Dito sa video na to, papanoorin na pakikinggan natin ang interview nitong si alias Totoy dito kay Manong Ted. Hindi ba? Very soon. Very soon. Sir, may lumutang sa Facebook na nagpakilala ng mga dating security guard ng Manila Arena. Napanood niyo na po ito? Alam ko na yan. Yan yung mga kasama niya suspects. Kasama ni alias Totoy na suspects yan. Who are still under the wing of the principal. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Hito tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para wala makita. Hito tactics. Galawang hito. Naku, ito talaga. Pagdating sa hito tactics, ang pinakamagaling ho dyan ay ang administrasyon nitong si Bangag. Expert ho yan, administrasyon ni Bangag. Pagdating sa hito tactics, pagka medyo sumasabit na sila, guguluhin na nila usapan. Diba? Yung tipong kung ano-ano nakakalkalin nila. Pag nabibisto na yung bycam, nabibisto na yung flood control, yan ho ang expertise ng administrasyon na to. Hito tactics. Nakuha ko yun sa'yo, boy nga. Ikaw nagturo sa akin nun. Alam mo hito. Huwag niyong kalimutan, pagka itong si Marcos Jr., naririnig-rinig na natin, ito binabanata na si BP Sara. Hito tactics. Okay, dito tayo kay Manong Ted. Game. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Don? Mayroon lang kulang ng konti itong araw na to. Kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ.
Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi Yes, ngayon, yes, sir. kasi ngayon July na. So, ano bang kwento doon, Don, kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa ano lang, at medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Don? Iniimbestigahan pa na sinusita na maayos ng mga CIDG, gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So, nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga ng USB, Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang, June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco, na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala Okay, nga doon tayo sa per 34. record. Bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa ng ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Matindi itong si alias Totoy. Lahat ho meron siyang personal knowledge. Magaling itong nakuwang witness ng ng mga naghahanap Kasi ng si Eric De La Rosa, siya po Oh. ang nagmumonitor doon sa screen. Kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na ang kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo yan, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito.
Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Naputol ba yung linya? Oh, naputol ang ating linya. Yes, nawala Okay, si sige. alias Totoy. Ako po Nawala si alias Totoy. I-forward na ho natin. Ito ho yung exclusive, pinaka-latest na interview ito ni alias Totoy. Tumakbo yan ng mayor. Di umano binigyan pa ng 12 million itong si Atong. Tuloy. Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin ni Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa Krami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano yun? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot. Sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may pulis at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad yan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes sir, opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saan particular na grupo na nandaya ito? Saan kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalay-salay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa. Nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tsope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam ko kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Pagkatapos, Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila ng grupo ng mga pulis at civilian. Okay. Sa mga panahong yun, nasaan ka? Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon ito na resaw si Mr. Atong Ang, yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandun ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm.
Okay, saan dinadala halimbawa itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna? Oo, saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano 'yon? Safe house ba 'yon? Ano 'yon? Rest house ba 'yon? Ano 'yon? Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin, tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atongang. Ngayon, isang pulis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot ng mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na videohan, yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atongang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Onigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kumpleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atongang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, na itago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita Grabe, mayat mayaho itong interview nitong si alias Totoy. Nag-station hopping siya ngayong mga panahon na to. Sana na sa bulsa ko, kuya, yan? Yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo kamot, may duplicate ka na? Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute 2 yun. Okay. Ngayon sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko yung mga pulis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie-wire sa leeg. Yung kiling ni Simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then patay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palaisdaan, tao nung isang pulis, na yung nilalaslasan, yung may mga laman, lumulubo, inaalis nila yung dugo. At saka, nilalagay sa tabta na pinapak yung tao,
na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin para pandubog. Yung kinikwento... Okay, go ahead. Saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Napanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atungang yan. Doon sa mga kamoy napanood mong video, identified roon yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yan? Identified mo sila? Yung mga tao ng pulis doon sa palaisdaan, hindi ko identified, gagawa ng hindi ko kilala. Pero yung mga pulis, kilala ko sila. So sino mismo yung gumagawa ng karumal-dumal na krimen na iyong ibinanggit sa amin kanina? Hindi mo mga kilala iyon kasi nga nasa video sila pero hindi mo kilala mga mukha nila kung sino sila? Yes, sir. So doon sa napanood mo lang na video, may identified ka doon, kilala mo mga pulis? Kilala ko yung mga pulis. Gawa ng nandun ako rin nung time na pag nire-receive nila yung tao. So alam ko na sila yon. So dito sa sinasabi mo na pagtapon sa lawa, bagamat may video ka, hindi mo nasaksihan mismo, personal, yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa? Yes, sir. So maaring sabihin, ngayon ba kasi doon ang lawak kasi ngayon yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Maaring hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes, sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon sa mga binabanggit mo na mga video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong ang umano? Yes, sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita, at sino-sino doon sa mga case studies ng mga 34 nawawalan sa bungero, kung sino mga to? Yung sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atungang. Mayroong booster na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader, sir. Simula nung nawala si Jun Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, kapag meron ng identified na umano'y ng dadaya at dinampot ng mga pulis, ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan niyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano niyo yan diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Dali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sir, noong time kasi na maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atungang kung hindi natin gawin to,
babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atoang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa ano ko. Sa affidavit? Oo. Yes, sir. Sa affidavit ko. Yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro, sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, Galing magtanong nitong si Manong Ted, talagang lumalabas yung pagiging investigador niya dito. yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming, kumbaga, total naman kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement, may pangalan, tapos yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga? Mayroon, sir. Yung pag sinabing intel, amount of 100,000, yun na yun. Alam na nila yun na gano'n ang nangyayari. Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang pinapapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir. Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Nako. Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na naibalik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? May nakalagay masyado. Sandali. Kasi yung Go ahead. may pangalan sila doon. Halimbawa, nila blank. Pangalan niya, tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader, mayroon nakalagay buong pangalan niya at firma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So ito kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes, sir. May mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo, may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Sir, yun ang amount nun.
Okay. May pumirma. Monthly yan, monthly niya. Driver ng pulis yung pumirma. Yes, sir. Yes. Okay. Sa pagkakataong yun, Police din yan. pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes, sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yon? 2 million kasi yun yung monthly niya. Sandali, medyo nagpuputol lang tayo. 2 million daw sinasabi dito ni Don, marami nakikinig ngayon at interesado sa kwento mo nga para lang ma-establish yung iyong kredibilidad bilang isang testigo. Pwede ba naming ayusin lang muna yung linya bago ka namin balikan? Don, kung mamarapatin mo lang, bye? Sa tingin ko, sobrang na-establish ng credibility nitong anong pangalan nito, nitong si alias Don, no? Talagang kitang-kita naman ho na walang involved na